Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Well, this one, Lex. Kasama natin ngayon sa studio, 5 sa 20 construction worker na sumugod dito sa Kilos Pronto kaninang umaga. Nakikita niyo ho sila naglalakad ho, papunta ho sa amin. Reklamo ho nila, kinakaltasan daw ho sila ng kanilang amo ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pero itong problema, hindi naman daw ito hinuhulog sa mga naturang ahensya. Abay, pagnanakaw to. Okay, maganda siguro kausapin na magandang gabi sa inyo mga bossing. Okay, ano ho una sa lahat ang pangalan ng inyong kumpanya? Saan ho located ho to at ano ho nature ng business ng company ho ninyo? Para mabilisan lang ho. Ang kumpanya namin, sir, ay this Wayo. Okay. Wayo Company. Saan ho? Under kami ng MDC. 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 Ano to? Makati Development Corporation? Yes, sir. Ba, Makati. Ito'y mukhang karamihan ng mga nasa Makati Development Corporation. Doon sa kabilang stasyon na kami mag-utol pa. Nareklamo na ho ito. Pakipaliwanag lang. Napaliwanag din na ho ba sa inyo na bigyan ba kayo ng kunting kahit naman rason man lang kung bakit hindi inire-remit yung SSS, PhilHealth at Pag-ibig na karapatan ho ninyo yan sa batas? Bakit daw ho? Una, sir, pinuntahan ko yung office. Kasi ako ginapost sa tao. Kasi ako ang foreman. Okay. Ngayon, yung hiningi ng tao nga puntahan ko daw sa opisina, pinuntahan ko sa opisina ngayon, tinanong ko, yung PhilHealth namin, okay, ba't dalawa lang sa 6 months ako nagtrabaho? Okay. Dalawang hulog lang. Okay. Pero 6 months ka? 6 months, sir. Sa makatuwid, may butas-butas yun? Yes, sir. 4, wala? Yes, sir. Okay. Sa ibang mga kasamahan mo? Yun din, sir. Dyan, dalawa lang sige, din. PhilHealth pa lang yan? Yes. Sa SSS naman? Doon yun, sir. Ganon din. Ganun din? Ganon Sa din. Pag-ibig, ganun din? Ganon din. So, sa inyong payslip, lumalabas na may kinaltas na sa inyo? Yes, sir. Alright. Wala na, hindi na doon sa, kumbaga, parang kampante na kayo, nabawasan na kayo ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Yes, Ngayon, may contribution yung sinasabing employer. Yes, sir. Okay, yung sinasabing kumpanya ninyo, meron silang bahagi na dapat ibabayad para ma-remit. Ibig mong ba sabihin, hindi rin sila nag-remit? Hindi, sir. So, ninakawan na kayo nitong putok sa buhong. Anong pangalan ng kumpanya nyo? Wayo. Wayo. Magnanakaw tong putok sa buho na to. Ako, diretso ako magsalita. Magnanakaw sila, ninakaw yung SS contribution ninyo, ninakaw yung sa PhilHealth, ninakaw sa Pag-ibig. Ang masahol dito, ninakawan na kayo, ninakawan pa pati gobyerno. Ang kapal lang mukha nito mga pendehong putok sa buho. So, paliwanag mo, anong sinasabi nila? Bakit daw hindi sila nakapag-remit? Butas-butas pa. Pag nanakaw yun, anumang bagay na hindi mo niremit, yun ang kinuha mo sa tao mo at hindi nila binayad, pag nanakaw yun. Ito ba'y kinumprontan nyo sila? Papaliwanag man lang, karapatan ninyo to? Anong sabi nila? Ang sabi na sa akin, sir, puro lang sabi, sige, puntahan namin ang office, main office. Tapos isa pang yung i-complain namin, sir, yung others namin. Ginadidaksyonan kami per day 60 pesos. Bakit sa namin 60 pesos? Tinanong ko yung paanong ano yung 60. Kasi nakalagay sa payslip namin, others. Others, Others. Parang miscellaneous. Parang Yes, ganun. O para saan yun? Hindi kaya nga naguluhan ng mga tao ko nga ano ng others sa 60 per day. Okay. Bakit? Pinuntahan ko naman sa opisina. Yung ko, sir, ano ba yung others na yan? Kasi naguluhan ng mga tao. Ang ibang tao hindi na magtrabaho kasi ang isip nila ang others. Ngayon, ang barracks daw yun. Ba't doon ba kayo natutulog? Ngayon, ang problema ngayon, sir, hindi kami nag-barracks, but deductionan kami ng 60. Okay. Yun lang. Yan ang Ang daming mga ano. Nako. So, Construction Development Philippines Corporation. Ito ba'y Koreano? Wayo. Insik, sir. Inchik. Chinese. Delikado. Galit dyan ang ating Pangulo. Pag ganyan lang, isa ka lang sistema, nakaw sila Kailangan Pilipino. sila maalis dito sa Pilipinas. Hindi pwede dyan. Ngayon, para sa isyong yan, nasa linya ngayon si Gilbert Sales, ang Construction Site Manager. Sir, Mr. Sales,
Good evening ho sa inyo. Mr. Sales. Mr. Sales. Mr. Sales, nandyan ka. Mr. Sales. Ayun Oh, ang binabahan na. ang magnanakaw, takot sa mga taong itong nagsasabi kung nagtutugi sa kanila. Pero may magnanakaw, takot sa kapwa magnanakaw. Hindi kami yun. Okay, kami tagatugis na magnanakaw. So nakikita niyo na ngayon. Si mismong pinatay niya, nakita niya, okay, paano natin? Okay. Dito naman sa Kilos Prontong Aksyon natin, nasa linya natin si Marian Jane Alumbro ng Labor Laws Compliance Officer ng DOLE Pasig. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Jane, Marian Jane Alumbro. Jane po. Okay. Jane po. Okay, ma'am, nilapit lang ho namin kasi tinawagan na ho namin yung employer ho nito ng, ano, ang pangalan? Hanyo? Huayo. Okay. Hindi ho nire-remit yung SS, hindi nire-remit yung Pag-ibig, hindi ho nire-remit pati ho yung PhilHealth. At nagbabawas pa ho sila ng sinasabing others, daw yun ang sinasabi ho nila, parang ang dating, yun daw ho yung barracks fee, na hindi naman ho karamihan sa kanila na natutulog doon. Ang tanong ho rito, ano hong matutulong at ano hong dapat hakbang na magagawa ho ng mga nandito ho ngayon? At saka kahalintulad na reklamo ho nito, kayo ho ang I'll give it siguro the privilege ho na ipaliwanag ho para kung sakaling may mga lukulukong siraulong mga employer, ano ho magagawa ng mga empleyado at ano ho matutulong ho ninyo? Unang-una sa lahat po, good evening po. Yes, ma'am. And to our listeners. Alright. Live ho tayo, ma'am, sa UNTV. Kasama ho natin si Alex Santos. Yes Hello, po, sir. Sir, matanong ko lang po sila. Mhm. Saan po yung city located yung Wayo? Sa city? may- Saan city? Pasig City, sir. Sa may Pasig City, ma'am. Anong barangay ito? Okay. Sige. De La Paz. De La Paz. Barangay de La Paz. Okay, sige. Alright. Sige, unahin ko muna itong sir, yung 60 pesos per day nila. 60, other no, deduction. 60 deduction ho para daw doon sa barracks construction site. Ewan ko kung para saan ho yun. Yun ba illegal? Illegal ho, ma'am. Pagko-collecta ng ganyan. Sir, kung totoo sa facilities nila, sir, yan, hindi dapat bin-deduct yun na walang facilities evaluation yung company. Alright, okay. Okay, sir. Sa facilities din yan, kailangan din, meron yung mga specific guidelines. Hindi yan basta-basta automatic, unilaterally na Tama. deduct ng company. Especially yung empleyado, hindi naman nakatira. Okay, okay, So, ma'am. pwede siyang ma-covered under Labor Advisory 11 po. Sir, effective po yun ng September 2014. Okay. Na bawal po yung mga illegal deductions, yung non-interference of wages Alright. po. Nandito ho kasi mga nakikinig ho sa atin ngayon, 20 ho sila katao. Ma'am, maliban ho doon, ano hong hakbang na magagawa rin ng labor ho? Siguro sa bagay, meron hong SSS, may Pag-ibig, gobyerno ho rin, meron din hong PhilHealth. Pero yung pagnanakaw ho yung may contribution din ho sana mga employer, pero yung kinaltas na ho, hindi ho nila nire-remit. Parang ninakaw din ho yun ito ho'y ibang klase ho. Parang ano ho magagawa din ng labor ho dyan? Maliban ho doon sa 60 pesos na facility or construction site, whatever, kung ano man yun. Maliban ho doon sa sinasabi ho, yung deduction ho nila na hindi nire-remit. Ano ho may inyo magagawa? Yes, sir. Since Pasig City naman po yan located, sir, yung company ng Wayo, pwede sila mag-proceed sa office namin para ma-assistan Alright. namin sila. Okay. Okay. Sige, ma'am. Okay. So, ang location ng office namin sa Dole Pasig office is 4th floor, Rajen 2 building, Alright. Shaw Boulevard, corner ground of Pasig City. Alex, tingin mo. Ayun, oo. Dahil, ito nga yung problema ngayon. Di ba meron tayong mga issue po sa SSS, yung mga increase na yan. Tapos meron pala mga delinkwente, na mga employer na hindi ko nagre-remit, kawawa naman itong ating po mga empleyado, ma'am. Yes po, sir. So, pwede po natin silang i-comply ng sir, Ayun. under Article 128 of the Labor Code of the Philippines po, sir. So, isa sa mga Labor Laws Compliance Officer po natin, mag-proceed po doon sa company, sa address ng company where they are doing business. And pwede po natin matingnan lahat ng employment records nila, mag-service workers, pati din po yung premises ng companies are check for compliance on safety and health standards po, sir, occupational safety and health standards po, sir.
Alright. Ma'am, to make it official, para makatulong na rin ho yung sinasabing tanggapan ninyo, dahil officially tinanggap na ho namin, i-endorse ho namin, pero tututok ho kami dito ho sa kanila. Ilalapit ho namin sa inyo, sasamahan ho namin para nang sa ganun natututo ho yung mga nanonood ho sa amin dito sa public service ho namin. Ngayon pa lang ho, nagpapasalamat na ho kami ni Alex Santos ho sa inyo at inaasahan ho namin yung full support ho. Lalo-lalo na rin sa mga pobreng kababayan ho nating nagtatrabaho, malilit lang kinikita, tapos ninanakawan pa ho, ma'am. Yes po, sir. Don't worry po, sir. Pwede po silang pumunta mag-proceed sa office namin tomorrow. Okay. Pag-napin nila po ako, I'll be there early. Alright, sige. Ma'am, sa inyo ho mismo namin i-endorse to. Sasama ho yung aming mga staff ho to make sure na ito ho'y ma-accomplish na. Alam naman ho namin talagang tutulong ho kayo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, ma'am. Okay po, sir. Good evening po. Alam mo, balikan lang natin, Lex. Maganda yung sinabi mo kanina. Mainit ang isyong SSS. Yes, oo. Hindi lang SSS, PhilHealth. Ito yung mga karapatan ng mga empleyado. Benefits sila. Hindi magkakasya ang kulungan natin kapag yung mga employer na kapareho nitong Chinese employer na sinasabi doon sa Wayu na yan, dahil maraming ganyan. Paano? Kasi duduguin din yung sinasabing pondo ng SSS, eventually, yung iba. Paano naman sila sa bandang dulo pag-retire kasi hindi nagre-remit? Kaya dapat dito talagang, sabi nga natin, ito salita lang, dapat talaga tinutukhang din mga yan. Oo nga. At hindi lang tinutukhang yan, talagang dapat sinasabi, ilalasunin, sabi ni President Digong. Dapat ambushin din yan. Ito, Chinese mo, may Filipino counterpart ba to? O... Ang Pilipino yan, sir, ano lang yung construction manager namin. Filipino, okay. Tapos the rest Chinese na. China. Wala bang nagluluturo ng shabu? Baka meron. Wala. Gusto ko lang pakasya. Kasi sigurado lang tayo. Kasigura. Tanong ko lang yun. Wala namang masama kung tanong. Kasi dapat masilip yan Bakit malay mo? Baka nasa ilalim siya. Pwede silang ilagay sa AJK doon. Ewan ko lang, sir, kasi busy kami palagi, sir, sa trabaho okay. namin. Sige. Buti naman yun. Sige. Diyan lang kayo,